Hi guys, ito po ang aming tatak ngayon. Ito ang project namin ngayon. Print. Water base po yan ng Tulco. Gamit po natin is Eco Super White Wetlock SRC. Pero alam mo nyo, Super White siguro mga 50% yung wetlock. Then lagyan ko ng konting black para maging ganito yung kulay niya. Yan, light gray. Dito naman sa Eco sariling mix ko rin naman yan. Then basta kung gusto nyo ng sariling mix, pili na lang kayo ng white clear or wetlock SRC. And then kayo na bahala then bili rin kayo ng pigment. Available din naman yan sa online store namin sa Shopee. Then makapag-mix kayo ng sarili nyong ink, yung talagang preferred nyo na ink. So by the way, hindi po dyan ang topic natin sa pintura. Ang topic natin is dito sa print namin is papakita ko lang sa inyo na maganda yung naging resulta ng print namin. Nagkakaroon ng improvement. Siyempre, every time na mag-print kayo, dapat merong improvement. Kasi sa part ko, sa printer, sa mga sa inyo, sa part nyo, printer kayo, ang pinaka-ayaw nyo is pagdating sa water base is yung mga butas-butas na malalaki. Siyempre, water base ang ink po. Ma-experience mo yan. Katulad nito, pakita ko lang sa inyo. Yan, maliit pa lang yan. Pero pag yung maliit na yan is kumalat dito sa buong yellow na yan, is pangit sa tingnan, di ba? Ito kasi hindi ko siya mapino pero siguro sa heat press malaman natin, baka mawala yung pagka butas-butas niya. Pero yung iba kasi, ibang case, mas malaki dyan, mas malaki butas niyan. Parang yung half tone na dating, parang pangit na siya pagka gano'n kasi malalaki. Pagka ganyan na nagpiprint ka tanghali, mainit, mga 10 to 3 PM, 10 AM to 3 PM, magiging pangit yung print kasi nga mainit, diba? Pero sa case ko, solid yan. Kahit anong init ng panahon, kaya namin solid. So i-share ko sa inyo paano ko nagawa yun. Pero bago ako pakita yung ginawa ko, para maging ganito, kasi as a customer, ayaw ko rin ng ganun, di ba? Pag bibili ka ng t-shirt, pangit yung maraming butas-butas. Ayaw natin yun. Ayan, eto kasing gray na to, eto malaki yan, isang buong, parang ginawa ko, ito yung base ko. Pero pag kasi ganyan kalaki yan, ang piniprint mo, tapos water base ang gamit mo, malaki ang possible na magkakaroon ng butas-butas yan. Hindi pino ang print, hindi katulad ng mga pino, solid talaga, pino siya, wala siyang butas. Pakita ko naman sa inyo, nalapit ko naman, wala siyang butas. Then once naman na magkabutas yung base mo, magkakaroon ng malaking effect sa top coat. Kasi yung butas na maliit na yon, pag tinop coatan mo siya, yung kaninang butas kanina, yun dito, saan ba yun? Ito. Kita nyo naman, parang hindi na halata, no? Pero pag nilapit ko, kita. Pag tinop coatan mo yan ng kulay na preferred na kulay na mix mo, mas lumalaki yung butas na yan.
hindi siya papaliit, ano? Hindi siya pa ano, parang nawawala. Mas lumalaki, mas naging visible siya visible siya sa mata natin. Kaya pangit siya pagka ganun, ano? Ang sekreto namin diyan, ang sekreto na ginagawa namin is alalay lang tayo sa reducer. Yun, ano? Yan ang sekreto dyan. Alalay lang tayo sa reducer. Alagaan natin ang reducer yung pintura natin. So, paano ko ginagawa yun? Sa akin, kasi isip ko lang to, parang, di ba? Pagka ganun kasi na print natin pangit. Naisip ko lang yun na bakit di ko lagyan ng reducer habang naghahalo ako. So, paano yun? Diba? Pagka gano'n, di mo naman matatansya kung gaano kadami malalagay mo. Pag sumobra yan, parang magtutubig na yan, diba? Sa part ko, pagka sa akin, ano, sa opinion ko. Pero, meron ako magandang idea na hindi siya susobra sa paglalagay ng reducer. Once na nagkahagod na tayo. No, kasi pagka kunyari, ito, tulad niya, tatakan namin, pag nakasampu ka na, ito, 12 ito, set na to. Isang set yan, 12. Pag umabot na ng mga ikasampu, yan, lalabas na yung reducer. Kasi nag-iinit na yung ink sa, sa squeegee, saka sa screen. Pag hinahagod mo ng hagod, iinit yan di ba? Kaya ang ginagawa ko, alalay lang tayo sa reducer. Then ang technique ko, para para tuloy-tuloy ang print, ginagawa ko siya ng ganito, alcohol. Di siya alcohol, ano? Reducer na sa loob niya. Alam ko naman sa is, dito, nung pandemic, dumaan na pandemic, marami tayong ganito. Iba-iba lang style, diba? Basta nag-spray siya ng pino. Okay lang yun. No? Basta pino yung spray, okay lang. Mga 3 spray lang. Flooding mo na, syempre. Huwag mo lalagyan ng huwag mong gagawin yung walang pintura sa screen mo. Tapos ilalagyan mo to. Papangit yun, ano? Hindi po, flooding mo na, flooding. Then spray na ito mga 3 beses. Okay. Mapapansin mo yung pintura mo is lalambot. Pag lumambot, makikita mo yun yung print nyo magiging pino. Ayan, tulad nito, pino to. Yan talaga pino, ano. Ayan. Ang ang red natin, pino rin yan. Pero pag mga dark colors, hindi naman mapapansin yung pagka-pinols nyo kasi pag dark colors, then dark yung fabric, di siya napapansin. Pero pag light, labas siya. Talagang pansinin. Ang pangit niyang tingnan. Pagka, para sa akin, nakaka-irritay ganun. Then, yun yan. Ang diskarte ko, ito lang, alagaan nyo sa reducer. Kahit naman anong reducer, pwede Kasi ako, tool ko to Tool ko tong gamit ko na to pwede rin naman siya sa Kenworth. Ako sinusubok ko sa Kenworth. Okay na, wala na problema. Kasi parang lang to, pampalabnaw lang to wala naman siya naging problema. Sinishare ko lang to kasi alam ko na sa ating mga water-based user, mga water-based na gumagamit, yun na pinaka problema. Naman tayo, water-based tayo. Yun lang naman ang sa akin. Inaalagaan ko siya ng reducer. Alagaan nyo lang siya ng reducer, Ito, reducer na nasa alcohol. Malaking tulong to. Para hindi na magkaroon ng butas-butas yung print nyo. Makita nyo naman, pinakita ko naman yung lahat ng tinatakan ko. Ayun pino. Wala siyang alaga lang sa reducer. Maganda, solid. Solid ang print. Hindi siya magkakaroon ng butas na malaki. Maganda yung print. Ayun, ganda.
Siyempre, ikaw na naghahagod ka, matutuwa ka pagka ganyan ang nakikita mo. Solid siya.